Bumuo ng task force ang COMELEC para silipin ang bigla umanong paglobo ng bilang ng mga botante sa ilang lugar sa bansa. Kabilang sa mga iniimbestigahan ang reklamo tungkol sa umunoy transfer of registration ng mahigit 3,000 botante sa Makati. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang pagpaparehistro ng mga botante, may napansin daw ang Commission on Elections o COMELEC na malaking pagtaas ng mga botante sa ilang lugar. Kabilang dito ang Makati City, Nueva Ecija, Batangas at Cagayan de Oro. Iniimbestigahan ito ng COMELEC lalo't sa ilang lugar daw malaki ang itinaas ng bilang ng mga botante. Para namang nagkaroon ng ginto ng napakadami diyan sa lugar at dumami bigla ang mga botante, 20%, 30%. Even as high as 40%. We really condemn these practices. This really medyo napaka-unfortunate ng ganyang klaseng irregularities. Lumikha na ng task force ang COMELEC para rito. Isa raw sa tinitingnan ng task force ang posibleng pag-abuso sa paggamit ng barangay certificate imbis na government-issued ID sa pagpaparehistro. Napakadami po sa buong Pilipinas na bigla na lamang dumadami ang mga botante. Naglilipat, mass migration nga eh. Lumilipat at unfortunately, ang ginagamit sa paglipat, ginagamit bilang bagong botante, hindi government-issued ID, kung hindi barangay certification. Na, sabi po ng Korte Suprema ay dapat payagan kung wala pong government-issued ID. Isa sa iniimbestigahan ng task force ang reklamo ng Partidong United Nationalist Alliance o UNA na merong mahigit 3,000 botante na humilig na malipat ang kanilang registration sa 2nd District ng Makati City. Nagsampa na ng oposisyon ang UNA sa hiling na transfer of registration. Ang UNA ay partidong kinabibilangan ni Senadora Nancy Binay na tatakbong mayor ng Makati. Makakalaban niya sa pagka-mayor ang kanyang bayaw na si 2nd District Representative Luis Campos, asawa ni Mayor Abby Binay. Inaalam pa sa ngayon ng UNA kung saan galing ang mga nais magpalipat ng rehistro. Dapat sana naman, doon sila nakatira. Yung amin tinitingnan dito, meron mga 200 tao, iisa address. Wala man lang ni 2 o 3 na magkakapareho ang apelyido. Sabihin, mukhang hindi naman sila magkakamag-anak. 3,300 votes could spell the difference for defeat or victory, di ba? Malaki yan. Hininga namin ng pahayag sina Campos at Mayor Binay pero wala pa silang tugon. Nangako naman ng COMELEC na sasalain nila ang mga aplikasyon ng mga botante sa buong bansa bago sila malagay sa voters list. Binisita naman ng COMELEC ang isa sa mga telecommunications company na gagamitin ng joint venture ng I1 Resources at Ardent Networks sa pagtatransmit ng boto. Ipinaliwanag nila sa COMELEC kung paano maitatransmit ang boto mula sa mga makina hanggang sa mabilang ang boto nang hindi raw napapasukan ng manipulasyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.